Bibilang ko yan. Siniguran mo mamaya kulang Sigurado yan. pa ako sa'yo. Malinis ba lahat? Malinis yan. Bago ano yan. Mamaya, takot. Si Ma'am. Oo. Hindi kasi nag-iingat. Ano ba naman kasi ba't mo hinahabol? Unahan tuloy tayo, Ma'am. Saan mo? Kasi nag-iingat. Gob, good morning po. Sorry, late ako. Hindi ka lang late, Miss Limon. You are very, very late. Pati kayo. Sir. Ngayon lang po dumating yung Huwag na kayo magdahilan pa. Late is late. Si Gov pa ba mag-brew ng coffee? Gob, hindi naman ako nagdadahilan. Pero may sakit po kasi ang anak ko. Sinigurado ko na alam ng Gob, yaya kung excuse anong me. oras dapat painumin. Labas tayo. Labas tayo. Bilis! Maling nga rito. Hindi problema ni Gov yung problema mo. Itigil mo na drama mo! Napaka-importante ng meeting na to. Diyan nakasalalay ang re-election ni Gov 2 years from now. Sorry. Sorry. Ayusin mo blazer mo. Oh, ngumiti ka. So ano? Pwede na tayo magsimula? Yes, Gov. Lope, bakit kulang ang poster mo? Bakit Governor Ezekiel Solis lang ito? Dapat kumpleto. Governor Ezekiel V. Solis. Huwag mo kalimutan yung V, dahil yan yung victory. Sigurado ma-elect si Gov dito. Aber Lope, ano ba yung proposal mo? This medical indigency program aims to provide medical hospitalization services for indigent families of our 282 barangays, lalong-lalo na para sa mga below the poverty line. Sa paanong paraan? Maganda naman po ang ating provincial hospital at may nakalaan ng pondo para doon. At mas malaki ang problema sa magamot at mas kailangan natin yung... Lope, hindi na tayo makikipag-usap sa iba. Sa Veloso Drugstore and Medical Supplies na tayo makikipag-usap. Kay Belen Veloso na CEO. Siya nga pala, Gov. Malaking pamilya ang Veloso. May network sila. At sigurado, makakatulong sila sa iyo. Excuse me, Sir Ramon. Hindi na magbibiding? Bidding. Wala na yun. Continue, Lope. Ibang klase talaga si Ramon. Sinabi mo. At parang okay lang kay Gob, ha? Hindi ako sigurado sa walang bidding. Pwedeng magkasabit doon. Hello? Sigurado ka, Yaya? Wala na siyang lagnat? Anong oras mo na painom ng gamot? Jenny, punta mo si Belen Veloso. Sunduin mo ngayon. Sabi mo sa kanya, gusto siyang makausap ni Gov. Ngayon din. Sige na, bilisan mo na. Hoy! Hoy. Lover boy. Tayo ba magtatrabaho o hindi? Ito na. Naman eh. Bagal mo. Tara na. Good morning. Pwede ko bang makausap si Miss Veloso? Si Ma'am Belen? Makikipag-meeting si Governor Solis. Ay nako, nagkasalisi kayo. Andun na si Ma'am, kakaalis lang. Si Gov na mismo yung tumawag sa kanya. Ma'am Zenny. Oh, Tibo. Miss, pwede bang makainom ng tubig? Ay, Ma'am, sige. ako na. Mama. Thank you, Ano palang ginagawa mo dito? Ma'am, narinig ko kasi, inutusan ka ni Sir Ramon. Dinala ko na yung motor para makapunta tayo sa bahay niyo. Makita natin yung anak mo. Bago tayo pumunta ng opisina. Ano, ma'am? Tara. Salamat, Ay, naku, ang tagal. Ako.
Bakit ang tagal mo? Nagbihis ka ba o umuwi ka? Sir, kasi, pero... Wala lang kasi. Bumawi ka sa project na to. Lahat ng iuutos ko, gagawin mo. Wala nang pero-pero. Opo. Ayun, bukong-buko siyang umuwit nagbihis. Natural, napagalitan. Kawawa naman. Nanigurado lang siya kung talagang magaling na yung anak niya. Ay, sa akin, hindi ka naawa. Mas matagal ka na dito, no? At mas malaki yung sweldo mo. Pero yung trabaho mo, akong gumagawa. Uy, parang ngayon lang naman. Ikaw naman. Ang tindi mong ma-inlove, Tibo. Steve! Bakit? Kung Steve ba yung tawag ko sa'yo, magka-level na kayo ni Ma'am Zenny. Sabagay. Okay na ba tayo? Yes ma'am, na-inspection ko na po lahat ng mga supplies at gamot na sinakay ng mga tao niyo sa sasakyan. Di-deliver na lang po ito sa Provincial Hospital. Okay po. Resibo ng inspection at acceptance report, final proof ho ng procurement ng Kapitolyo ng mga gamot galing sa kumpanya ninyo. Alam ko na rin naman ito. This is not the first time I'm handling this. Except, this is the first time na walang bidding. Kasi, kung meron, mas nauna na yun sa'yo. Inspector, di ba? Yes, correct. Lagi naman po yun sinasabi ni Sir Ramon. Alam ko. Nakita ko silang magkausap kanina ni Gob. Na kapag may bidding, siya na daw ang bahala ron. Tibo, ano na? Huy, bumusina ka muna para hindi ka makadisgrasya. Oo, alam. P0628? P0628! Huy, Tibo! Tibo! Ay. Ma'am Zenny. Alam niyo ba nag-bidding sila nung makalawa? Uy, halika din. Uy, huwag ka nang makasawsaw doon, ha? Unahin mo tong trabaho. Makita ka pa ni Mr. Valdez dyan. Mayari pa tayo. Halika na. Halika na. Halika na. Sir, bakit hindi niyo sinabi sa akin na nag-bidding para sa PO0628? Bakit ko kailangan sabihin sa'yo, Zenny? Ikaw ba magbibid niyan? Hindi nga ho, pero ako ang gumawa ng purchase request at purchase order nito dated April 21. So may problem ka sa April 21? Sir, may 18 ang bidding. Paano napunta ang kontrata sa Veloso bago nag-bidding? Asan ang resibo ng acceptance report ni Ma'am Belen? Pati yung purchase request at yung purchase orders. Nasaan? Mag-break muna kayo. Baguhin mo lahat ang date ng mga yan. Pero sir... Baguhin mo! Di ba nag-usap na tayo na gagawin mo lahat para matuloy lang ang kontratang yan? Alam mo ba dyan nakasalalay ang re-election ni Gov? Baguhin mo. Okay, let's review this. Nag-bidding nung May 18. Yes, Gov. Ang Veloso Drugstore ang nakadeklarang lowest calculated responsive bid pursuant to Silangan Province bids and Committee Resolution number 2005-05. Kaya nung May 19, inisyu ko na ang Notice of Award kay Belen Veloso. At May 20, nung nagkapirmahan kayo ng kontrata kay Ma'am Belen, kung saan nakalagay na magsusupply sila ng iba't ibang gamot ang Veloso Drugstore and Medical Supplies sa ating provincial hospital. Na kung saan nakasaad sa PR 0628
At kapalit sa halagang 1,645,140 pesos. Yes, Gob. Nung araw din na yon, ako mismo ang pumick up sa bodega ng Biloso family. Ang kaso ho... Op, May 24 na. Treasurer Lorna, anong nangyari noon? Naghanda ako ng tseke na pinirmahan namin ni Gov pambayad sa mga gamot. Inisyuhan kami ng OR ng Veloso Drugstore in the amount of 1,420,802.72 centavos. Jenna, hindi parehas yung nasa PR at OR. Please, quiet. Morning po, ma'am. Morning. Merienda po. Hello, ma'am. Diyos po sila. Sige, please. Bakit naka-wipe out lahat ng dates ng PR at PO 0628? Pampering ito! Sorry. Ano yan? Sorry po. Sige, dali, pakilinis yun na yan. Pati yung mga resibo ng delivery at acceptance sales invoice, oh. Check ko po, ma'am. I-audit nyo ng mabuti ang lahat ng resibo. Kailangan ko to. Hindi pa pwede mangyari to. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay po. This is a private conversation. Lumabas na muna kayo. Bantay ka ba? May makakita sa akin. Uy, alam mo bang bawal yung ginagawa mo? Mas bawal yung ginagawa nila. You were careless. With this and everything. Imbes na nagpaplano ako para sa aking re-election, Sandigan Bayan, here I come. Gov, tawagin natin si attorney sa legal. Alam ko nang gagawin ko. I will invoke the RES doctrine. All heads of offices have to rely to a reasonable extent on their subordinates. At ikaw yun. And on the good faith of those who prepare bids, purchase supplies, or enter into negotiations. Gov, hindi ako yon, kundi sa ating buyer 2, salary grade 9. Zenaida Limon, also known as Zeni. Guilty. Guilty beyond reasonable doubt of the offense of falsification of public documents defined and penalized under paragraphs 5 and 6 of Article 171 of the Revised Penal Code as charged. Makukulong ako dito ng 2 years and 4 months and 1 day. And minimum pa lang yun ha. Minimum na presyon koreksyonal. Gov, easy lang, Gov. Easy? Eh, pwede kong makulong dito ng 8 years and 1 day. Presyon mayor. Tapos, magbabayad pa ako ng fine na 200 pesos. Eh, Gov, ako rin naman ah. OIC ka lang sa opisina mo. OIC. OIC lang. Pakatandaan mo, Gov. Ginawa ko lahat para ma-re-elect ka lang. Luko-luko ka ba? Eh, paano ko ma-re-elect nito? Hindi ako pwede makulong. Tapos, si Zenaida Limon at Belen Veloso, acquitted. Hindi, Gov. May pag-asa pa tayo sa Supreme Court. Wala tayong criminal intent. At hindi tayo ang nag-falsify. Nasaan ba yung Zenaida Limon na yun? Nasaan siya? We are not yet done, Miss Limon. Ikaw ang talagang parsipikador. Ididiin kita sa Korte Suprema. But not you, Miss Veloso. You will have a chance to clear your name. And once I'm re-elected, I promise you newer and bigger contracts. Ang mga kapatid ko ang politicians, Mr. Governor, hindi ako. And
FYI, I'm not just a CEO of the company. Nabili ko na to. Ako na mismo ang may-ari. And I will intend to stand with Miss Lim. April nang napirmahan ko ang PR at PO. All the way to Mr. Inspector Nunez. He got all the medicines from my bodega. Tinanong ko uli siya kung may bidding. Ang sagot niya wala. Sinabi ko na to sa Sandigan Bayan at uulitin ko. Sasabihin ko ulit sa Korte Suprema. Mawalang galang na po. Pwede din akong tumistigo, kung pwede. Kasalanan mo to, Ramon. Kasalanan mo! Magagaling mga abogado natin, Gov! Natin? Excuse me. Kanya-kanya na tayo. Ay, Gov! Teka muna. Magpapatawag ako ng press conference at ipa-interview kita sa lahat ng radyo. Gov! Hi guys! Congratulations! 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 Thank you. Congrats! Congrats! Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Congrats. Thank you. Thank you, sir. Hello, Mandy? Na-awkward ako. Kami ni Ma'am Belen. Kausapin ko lang yung boyfriend ko. Oh, sige. Tatay ng ano ko. Ma'am, mukhang magkakabalikan kami. Nako, isa yan sa mga pinagdasal ko. Hindi lang ang makwit tayo dito. Congratulations ulit, guys! Thank you. Guys! Thank you. Teka nga, Tibo. Huwag mong sabihin nag-i-illusion kang magustuhan ni Ma'am Zenny. Ha? Siyempre hindi. Crush lang yun. Hindi naman pag-ibig yun eh. Kasi kung love ang pag-uusapan, gusto ko yung kilala ko at kilala din ako. Yung ka-level. Hoy, Tibo. Steve. Steven mo mukha mo. Hindi porket hindi ka nakapasa sa taong gusto mo, ako nang pagtitripan mo. Kumbaga sa isang resibo, isa ka pang peke.